ako po si AC Balaba. Part po ako ng worship team and isa po sa mga scholar ng Faith Life South. So, umpisahan ko po ang aking testimony siguro kung paano kung nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya para mag-HBS sa bahay namin, na hindi po kami tinigilan sa pag-pursue para makilala ang salita ng Panginoon. So, noong una po, yung nanay ko yung inaano nila, si mama po yung una nilang niyayaya hanggang sa niyaya ako ni mama, hanggang sa parang ayoko pa po nung una, umiiwas pa ako sa mga HBS every time na nandun sila sa bahay. Pero siguro way na din ng Lord na, anak, halika dito, gusto mo ako makilala, diba? Sige. So, in denial pa po siguro ako sa part na yun. So, hindi ko tinanggi o parang hindi na lang ako umiwas. Sabi ko, sige, try natin. I-try ko po na makinig sa salita ng kung ano sinasabi ng mga nag-HBS sa amin. Hanggang sa parang na-curious ako kung bakit ganito, kung paano sila magturo, hanggang sa sinabi ni mama, sige tara, sama ka sa amin sa church nila, kung saan, doon pa po yun sa LS pa po yung church namin nun. So, ayun, nakapakinig ako ng salita ng Panginoon, nataniman ako, and glory to God kasi sobrang iba niya, nag-open up yung puso ko, yung pag-iisip ko sa lahat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos. Yung sinasabi nila sa Bible, kung paano magpaliwanag yung mga pastor. Parang sabi ko po sa sarili ko, dito ko nahanap yung mga sagot sa lahat ng mga tanong ko, kung bakit ganito, ganyan, pagdating po sa mga verses, pagdating sa mga Bible stories, dito po sa church na to, sa Faith Life South, o sa Faith Life Center Christian Church ko, natagpuan kung ano po yung tunay na ibig sabihin ng mga tanong ko. Hanggang sa nung na-curious na ako, I let myself commit sa gawain ng Panginoon. And doon na nag-start yung mga blessing, yung open doors sa buhay ko. Naging part ako ng worship team, naging part ako ng napakaraming mga pagpapala na nag-extend kami ng blessing sa ibang tao, and hanggang sa dumating yung part na naging scholar po ako ng Faith Life South. And sobrang nakakabigla po kasi hindi ko po ine-expect, or kahit na pag sinasabi po yung salita na magbalik tanaw o mag-isipin mo yung mga nangyari sa'yo dati, tapos isipin mo kung nasaan ka ngayon. Sobrang laki po talaga ng pagbabago, sobrang laking blessing, sobrang laki ng grace ng Panginoon. Sobra yung love niya na binibigay niya, na ibinigay niya sa akin at sa pamilya ko. Doon pa lang po sa pagiging scholar, nakapag-aral ako sa school, private school, University of Perpetual Help, na walang iniisip na babayaran kasi si Lord na yung nag-provide. So, doon pa lang naniniwala ako na niready na ng Panginoon yung pintuan ng pagpapala para sa akin na scholar. And also, I believe na yung mga pagpapala niya ay hindi natin malilimitahan sa kung ano yung gusto niyang ipakita sa mga anak niya. And hanggang ngayon po, nararanasan ko yung mga pagpapala niya. Graduate na po ako, Bachelor of Science in Radiologic Technologies, and soon to be licensed po. And glory to God, lahat ng to ay nagagawa ko dahil sa grace ng Panginoon. So, naniniwala po ako na ang lahat ng mga pagpapalang ito hindi ko mararanasan kung hindi ko natagpuan yung pagmamahal ng Panginoon, at hindi ko nalasap kung gaano siya kabuti sa buhay ko. And naniniwala ako na hindi lamang ako yung gagamitin niya para pagpalain, kundi yung marami pang iba. Na buksan lang natin yung puso at isipan natin sa mga gusto natin, sa mga gusto niya para sa atin. Kasi naniniwala ko na mas maganda yung plano ng Panginoon kaysa sa mga plano natin. Kasi wala itong mga plano natin. Mas maganda yung mga plano ng Panginoon para sa atin. Sundan natin yung plano ng Lord para sa atin. Kaya po yung life verse ko is yung Proverbs 3 verse 5.
trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi po, hindi po dapat tayo nananangan sa ating sariling kakayahan. Dapat sa Panginoon lang tayo magtiwala. Doon po papasok yung pagpapala ng Panginoon. Thank you po. Magandang araw po sa inyo lahat. Pangalan ko po is Albert Ebis. Nakatira po dito sa CAA. Member po ako ng Faith Life Center Christian Church. Nagsimula po yung Christian journey ko po nung sa anak ko. Kasi dati, hindi pa ako nagsisimba noon, hindi pa ako believer. Siya yung lagi nangungulit sa akin yung, Papa, biyahe ka na naman. Kumbaga, Monday to Saturday, mag-work, tapos pagdating ng Sunday, trabaho, tricycle, papasada. Ganun umikot yung buhay ko noon. Tapos, nung yung anak ko, nangungulit sa akin na, Papa, pag Sunday, kay Jesus, kumbaga, kailangan natin magpahinga, kailangan natin sa Kanya, magpasalamat, yun. Na, dineser ko talaga na, Lord, kung totoo ka, baguhin mo yung buhay ko, baguhin mo yung mindset ko. Kasi dati, mainitan ang ulo, magagalitin, short temper, tapos pagdating sa finance na tipong kahit anong gawin mo, kumikita ka pero laging kapos. Ganun po naglagi kami nagtatalo ni Mrs. And then sabi ko, Lord, kung totoo ka, let you show your power, yung word na nare-receive ko na every Sunday. Pinakita niya sa akin na huwag kang mag-alala, do not worry. Yun yung pinakita niya sa akin na napagtagumpayan ko na lahat ng problema sa mundo. And then, nag-start na ako nagtiwala sa Kanya noon. Time come, yung challenges na naranasan namin, yung minsan, alam mo yung nag-e-expect tayo na, Lord, bakit sila? Bakit sila na pinagpapala mo, kami hindi pa? Tapos, nagtitiwala naman kami sa'yo. Yun pala may kulang yung ingredients. Kasi hindi lang dapat tayo nagtitiwala, kundi kailangan nating isik si Lord Sabi niya sa Matthew 6:33, Seek His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na si Albert dating reklamador, na alam mo yun yung presensya ni Lord na hindi ko nakikita noon. Pero ngayon, unti-unti niya nire-reveal sa akin na kailangan mo lang ipagkatiwala yung buhay mo. Yung puso mo gagawin mong sentro si Lord araw-araw, na pangahawakan mo yung plano niya, yung words niya, yung mga pangako niya. Ang gagawin mo lang, pangahawakan mo Every time na nagsisid ako, every time na nagbibigay ako sa inyo ng seeds, tithes and offering, ito yung pinapakita ko sa inyo na I trust you. I trust with all your heart na hindi na ako titingin sa sarili kong kakayahan. Kasi sabi ni Lord, ibibigay niyo yung desire ng heart mo Yun yung sa Psalms 37 verse 4 na, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sabi ko, Lord, thank you kasi I know na may mga pagsubok kami na naranasan this 2023 na minsan babiyahe ako maghapon and talagang maghihintay ako ng 3 to 4 hours bago pasukan ng bookings, and yung take home ko minsan wala pang less than 500, less than 1,000, pero lahat yun including gas and then the boundary and magkano na lang iuwi ko. Sabi ko, Lord, hindi ito yung plano mo, pero I trust pa rin kasi may mga gagamitin kang tao na ipapakita mo sa akin kung gaano kabuhay yung mga word mo, yung mga pinangako mo sa amin. And eto, this month, I encounter my passenger. I'm very thankful kay Sir Ronaldo and Ma'am Jocelyn Genoso. And kwento ko lang yung short niya. Na-accept ko sila yung booking from terminal going to BGC, and nagkakwentuhan kami, yung patungkol sa US. Sabi ko, wow, buti na lang ma'am kilala niyo si Lord. And then nagkakwentuhan kami sa kingdom, sa mga ginawa ni Lord sa buhay namin. And I really thank God kasi sila yung ginamit para ipakita sa akin ni Lord na I am your Lord, the provider. I am the doorkeeper, na
na wag mong titingnan yung sitwasyon kasi kasi maano tayo alam mo yung madadala tayo sa sitwasyon na pag nakita natin na hindi maganda, na hindi pumapabor, doon yung doon yung ginagamit ng kaaway, doon tayo tinitest na manghina, and all of the sudden talagang ipapakita niya yung miracles na, you know what, this month, this few weeks, pero naranas niya sa akin na first time ko makatanggap ng 12,000 pesos for the whole day ride. Walang sino man na passenger o kung sino man yung mag-aarkila for the whole day na magbabayad ng ganong kalaki. Tapos sabi ko, Lord, totoo nga, your word is alive. Sabi ko, Lord, thank you kasi alam mo yung nandyan ka, ay nararamdaman ko yung presence mo. Kasi minsan nakakaranas tayo ng pagsubok. Yun yung time na sobrang down ako, yung depression ko, kasi alam mo yung anak ka ng Diyos pero pinapakita sa'yo na wala kang magawa sa sitwasyon. Pero ipinagkatiwala ko yung last. Sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko sa yung buhay namin. And look, sabi ni Lord, look what the Lord has done. Yun yung promise mo sa amin yung mga anak mo. And I start to believe your word. And truly enough, si Lord napakabuti kasi pinaranas niya sa akin. Sabi ko nga, walang passenger na magbibigay ng ganong kalaking amount for the whole day na biyahe namin, and then nasundan pa. Sabi ko, wow, Lord, thank you kasi your word is alive. And isang bagay na nakita ko, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, para maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Kasi hindi siya titigil. Na kapag kabilas ka ng Panginoon, hindi yung titigil I believe na si Lord hindi pa tapos sa buhay ko. At ngayon pa lang, pinaparanas niya pa lang yung mga supernatural na breakthrough talaga na hindi natin kayang imaginein o hindi natin kayang isipin. Learn to honor our man of God and learn to honor yung mga tao na ginagamit ni Lord para ma-bless tayo, kasi kung di dahil sa kanila, wala tayo sa sitwasyon natin ngayon. Na I know na yung plans niya, yung purpose niya sa buhay ko, sa pamilya namin, na maging kami yung mga living testimony na may pag-asa pala. May pag-asa yung buhay natin, na kahit yung nandun tayo sa pinakamahirap na pagsubok, na yung walang-wala ka, pero nagtiwala kay Lord. And now, nakikita mo na na nararanasan mo na yung blessing, yung breakthrough, yung sa financially. Yes, kumbaga, ang kailangan lang natin is magtiwala sa Kanya ng buong yung puso natin, na hindi tayo mag-aalinlangan na kagaya ng bata na ibibigay mo sa akin to na sinabi mo, pinangako mo. Yun ang gusto niyang maranasan, yun yung gusto ni Lord na magkaroon tayo ng ganung puso. Kaya yun lang yung kaya namin gawin sa inyo, pagkatiwala namin yung buhay namin, at magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat, at magkaroon tayo ng yung pag-honor sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao na ginagamit ni Lord. Huwag natin i-take for granted yung mga opportunity na maka-attend ng mga Bible study, midweek service, kasi doon tayo palalaguin yung yung heart natin, doon tayo patitibayin yung pananampalataya natin. And yun lamang po, maraming salamat po. Ayan.